Magandang araw po sa inyong lahat and welcome to Pages and Beats with the Daughters of St. Paul. Kasama ko po ulit ngayon si Sister Rain ng Daughters of St. Paul. Sister Rain? Hi, Sister Gina. Yes, we are having a very exciting episode today kasi simula na po ng Holy Week. Kaya mas marami na rin po napapansin natin ang nagpupunta sa mga simbahan. Marami tayong nakita nagsa-Stations of the Cross, nagbibisita iglesia, kasama ang bawat pamilya, nag-aayuno at dumadalo ng prosesyon at misa. Pero ang tanong po, paano nga ba natin maipapasa ang diwa ng Kwaresma sa ating sariling tahanan? Today, we're diving into a topic that touches all of us. How our faith begins at home, even amid the noise, the gadgets, and the busy life. So ang tanong niyo po, Sister Rain, paano? Yung faith begins at home. Dapat, ano? Mo. Napakagandang tanong, pero pwede tayong matulungan ng ating bisita ngayon. Kasama po natin ngayon si Father Angelito de Torres, ang author po ng 2 libro natin sa Pauline's Publishing House, Visita Iglesia, New Way of the Cross for the Family. Father, po sa ating program at maraming salamat po sa time na binibigay niyo po sa amin. Hello po. Good afternoon, sisters. Thank you for inviting me. I'm happy to be with you. And hopefully, through this interview and pag-chatting natin ay makatulong tayo kung paano somehow mag-increase ang faith sa family. Alam ko, Father, napaka-busy sa parokya ngayon, kasi maraming activities. Pero happy talaga kami na nandito po kayo kasama natin. Father, simulan po natin, di ba may sinulat po kayong libro, 2 sa Pauline's Publishing House. Ano po kaya inspiration ninyo kung bakit niyo po naisulat itong 2 libro na ito? So, ang inspiration ko, knowing issues in the families, since nag-aral po ako ng family ministry and counseling, and at the same time ay nag-handle po ako ng ministry. Ako po yung chairman ng Family and Life Ministry sa diocese namin for, I think, 9 years, if I'm not mistaken. So, through that apostolate and being a parish priest, so doon ko nakita yung, ano ba talaga yung needs ng family throughout the years. So, yun po nag-inspire sa akin. Okay, Father, so babad na babad po kayo sa pamilya, issues ng mga family dahil sa apostolate niyo sa family life. Sister Rain? Opo. So, yun nga po, nabanggit po ninyo, Father, na talagang very extensive po yung naging experience niyo with family life. Sa mga panahon ngayon, Father, ano po yung napansin niyo na parang, kamusta po ang quality of prayer life ng pamilyang Pilipino base po sa mga naging experience niyo? So ngayon, compared before, honestly, of course, during those times, mas nagkagampanan ng mga magulang ito ng obligation to pass on the faith, especially yung mga lolo at lola, nagagawa pa nila mabuti. Unlike ngayon na, of course, ang kabataan ay babad na sa mga gadgets. Then, not only that, even yung mga grandparents nowadays, sila rin, minsan nalilibang na rin sa cellphone. Yung mga tanda, diba? Doon na rin halo-halo yung time nila. So, siguro yung challenge, how to pass or to teach the faith to the younger generations. Parang traditional faith, Father, medyo may kahirapan po ngayon dahil sa maraming mga balakid. Oo. Kasi di ba po, Father, yung family nga po ang tinatawag nating domestic church. Diyan tayo nagsisimulang unang matutong magdasal, yung mga magulang natin, yung dadala sa atin sa simbahan. So, ngayon po, Father, dati wala pang gadget. So, it's easy for us to, enter into our prayer life, to follow our devotions, our traditions.
Pero ngayon po, Father, medyo may konting gulo na at medyo maingay na rin dahil sa mga gadgets. Bakit po mahalaga, Father, na even in that chaos and in the struggles of the family life, bakit mahalaga pa rin po na ang magsisimula talaga ang faith sa family, lalo na po, syempre ngayong Holy Week? Of course, lahat ng tao ang gagaling sa family. Mm-mm. Ibig sabihin, yun dapat ang maging baseline nila before going outside the family. So kung stable yung faith na meron sila sa family because of the attitude and the teaching capacity of the parents as the first catechist of their children, of course, yung mga bata, lumabas man sila ng tahanan, at least alam na nila at meron na silang karanasan kung paano talaga ma-express yung faith sa pang-araw-araw pagkabuhay. Kasi nga po, di ba, Father, paano naman syempre kung yung meron din pong mga struggles within the family at hindi po nagagampanan nung mga magulang yung role na yun na maging first catechist. Meron din naman po, for example, di ba po sa pamilya, paano po nakakatulong yung mga ibang kamag-anak or ibang, ang parokya po para tawag dito, mapalalim or mapalago yung pananampalataya din ng ating mga kabataan ngayon. O marami mga agents of formation para ang isang bata ay maging siyang faith. Una, of course, sa family, yung mga immediate relatives, yung mga, kung hindi man, yung mga family na o yung mga tao na nakaka-encounter nila. Outside the family, of course, the school. Mahalaga din sa school. Alam ng mga teachers kung paano i-inculcate yung faith, hindi lamang yung tungkol sa pagtuturo sa mga knowledge, hindi dapat yung wisdom through faith, kaya ituturo din ng mga teachers. Anyway, uh, uh, lahat siguro ng tao can be agents of formation, especially with regard to faith of the children. Pero special po itong Holy Week ngayon, di ba, Father? Kasi ito na yung time na nagbabakasyon na yung mga magulang mula sa kanilang trabaho, tapos yung mga anak wala na rin pasok sa school. So, medyo mababawasan ng konti yung hindrances, no? Para mag-gather yung family at makapag-pray. Kaya talagang magandang-maganda po yung episode natin ngayon na mapag-usapan natin yung mga libro na naisulat nyo para sa mga pamilya. Okay. Good opportunity, Sister Rin, kanina na-mention ni Father na yung ating mga lolo at saka lola sila yung regarding our faith, tradition of our faith. Ngayon, ang pamilya, lalo na pag Holy Week, nagkasama-sama, di ba sabi mo kasi bakasyon. At meron tayong napakagandang tradisyon, lalo na pag Holy Good Friday, nagbivisita iglesia sa Stations of the Cross. Si Father, meron po kayo na isulat sa Paul's Publishing House. Ito pong bisita iglesia. Paano po kayo ito magamit ng ating mga pamilya para magiging ang experience nila ay talagang spirit-filled. Hindi lang dahil sama-sama sila sa barkada o labas-pasok ng simbahan. Paano kaya na magiging talagang makabuluhan ang bisita iglesia? Gamit po ang inyong libro. Kasi ang mga tao, and sometimes, yung mga guides na nahanap nila, wala talagang direktang tumutukoy sa mga issues sa family. Kaya nga, I encourage, of course, everyone who belong, lahat naman tayo, we belong to the family na, to use that kasi yan sa Visita Iglesia and the Joy of the Cross for the Family na andyan yung mga issues na talagang konkretong naranasan. Diba, mapansin nyo, very broad yung sometimes mga nakita natin na mga guys na Visita Iglesia Joy of the Cross, very broad. So, pinasok ko talaga dyan yung mga issues sa family. Like, 5 languages of love, empathic listening, pagtanggap ng kamalian
isang tao, andyan lahat yung mga different issues in the family. So makakatulong po, kasi minsan may mga experience ako na, parang ang ganda nung gawa mo. Talagang tinatamaan kami dun sa mga binabanggit mo dun. Eh, sinasabi ko talaga po ano yun para sa issue ng family. Kasi nga, yung background ko, yung pinag-aralan ko about family, tapos yung mga sa counseling, nararanasan ko rin, nakita ko rin yung mga, ano ba yung talagang sa pagdadaanan ng mga kabataan, ng mga magulang sa panahon yun. So, kaya, yun, malaking bagay yun kung i-avail nila at makita nila yung gagawin nilang material yan na magagamit nila sa kanilang pagbisita at pag-station of the cross. Father, nagustuhan ko po itong libro nyo kasi scripture-based po siya. So, sa bawat church na binibisita natin, para may, may scriptural reference, text na nabasa, na mas parang palagay ko mas malalong mapalalim natin yung ating pagnilay-nilay sa. And then, to be one with Jesus on His way to Calvary. Napakaganda po nito, Father. Kaya nga po, sinisimulan ko dyan sa iba yung scriptural readings, then reflection, then prayer. Even sa prayer, na ipapasok pa rin yung mga issues. Hindi after reflection, yung issues ng family, and even sa prayer. Pero lahat ng pagnilay ko dyan, base doon kung ano yung hinihingi long passage sa Bible in a particular church or station. Like ito, Father, yung example niyo dun sa Fourth Church, the value of silence, no? Yung reflection niyo din po dito na teach us to be prudent and patient, to be silent, help us to control ourselves when everything seems miserable. So talagang very applicable po talaga sa, syempre kung may mga issues po sa family, malaki man o maliit, hindi lang sila nag-journey physically sa pagpunta sa mga simbahan and also through the life of Jesus. And in that sense, yung life din nila as a family, nabibisita din nila. Di ba po, Father? Alagay mga basic yan na mga values na sometimes neglect natin eh. Silence, prudence, Opo. mga basic yan. Pero sometimes yan na bibigyan emphasis sa pagdidilay tuwing station box o bisita iglesia. Talagang very practical po yung mga reflections at very relatable talaga for the whole family. Father, sabi niyo po na ang assignment niyo po before is family life and apostolate, ano? Sa panahon po ngayon, ano po kaya ang pinakamabigat na mga issues ng ating mga pamilya na pwedeng masagot dito po sa libro niyo na Visita Iglesia? Actually, marami sister, especially yung mga iba sa buhay mag-asawa and even sa family, sometimes yung the way they express their love, sometimes sabihin nila, hindi, bakit di mo ako mahal? Hindi natin masisisi siya kasi iba yung language of love niya. That's why, pinasok ko rin sister dyan yung languages of love. Di ba tayo, we have 5 languages of love, words of affirmation, and yung the way one expresses it, her or his love. Sometimes, hindi naman yan yung language ng isa, so hinahanapan niya ng pagmamahal. Actually, he or she expressed already his love through words of affirmation. Kaya, quality time, another language of love, act of service, tapos physical touch. Minsan na, yung isang matandang na counseling ko, tuwang-tuwa siyang naikwento niya nung bata siya na for the first time, nayakap siya ng kanyang tatay. That is, physical touch. Na akala ng iba, walang dating. Yung tapikin ko lang yung balikat ng anak mo, kumustahin mo. That's a very good act already of love. It's sometimes kulang at hindi na ipatadama ng isang magulang sa kanyang anak. So, ang daming issues na kung ma-address lang,
ang mahalaga lang kasi naman sa buhay natin is to become aware. Aware, then accept it, then do something about it. So, yung sa pamagitan po ng mga libro na yan, maging aware tayo sa mga issues. Then, ganito pala ako. Then after this, ano yung pwede kong gawin? At yung prayer na nakalagay dyan, makakatulong din yun. At yung pagiging aware natin na paano natin i-address yung mga issues sa family. So that kahit mahirap ang buhay kayo, marami nag-aaway ng mag-asawa. Tapos pag nagkakonsina ako sa mag-asawa, actually, ina-apply ko yung languages of love test. Inaano ko sila, pina-process ko sila. So, malaking bagay po yung mga issues na meron. So, ang dami po, sister, na nowadays din, yung mga gadget, di ba? Ang dami mga issues na malaking bagay ang role ng isang magulang sa kanilang mga anak. Na hindi dapat nila sinusuko yung kanilang obligation na yun to teach. Napakahalaga po. Father, napakahalaga po ng physical touch sa parents doon. Kahit na walang sasabihin, no, tight hug is enough for them to feel na they are loved by their parents. Father, betrayal. Si Jesus was betrayed. Marami ding issues ngayon sa pamilya, sa couples, especially yung betrayal. Paano kaya ito ma-relate natin sa experience ni Jesus, who was also betrayed? I think isa dyan yung na-mention ko dyan sa Iglesia, yung si Jesus betrayed by Judas, hinalikan siya, the Judas, then sabi ko dyan, may mga tao na, yes, they express their love physically, pero sometimes mababaw. Like, for example, sasabihin ng magulang, mahal ko aking mga anak, that's why we provide them of whatever they want. But sometimes, wala naman silang time sa mga anak nila. Magpapaturo ng assignment, wala sila. Diba? Pag may problema, wala sila. For them, sapat na yung maprovide namin. That is physical expression of their love. Pero deep inside or sa malalim tip ko din, parang kulang. Kaya wala namang quality time. And quality time is very important para masabing, talagang mahal ko yung anak ko. Kasi may time ako sa kanila. Pinabibigyan ko silang importansya. Sila ay mahalaga sa akin. So, that's why I give time for them. Yung mga daming issues, sometimes kala natin, it's form of the child already. Kaya yung mahal mo, para bang hindi mo naman talaga tunay na namamahal na mabuti kasi kulang sa malalim na pagpapahayag ng pag. So yung pagmamahal pwede natin may pagkita sa quality time. Pamilya, no? Father, ano po kayo pwedeng gawin ng mga families na may desire talaga sila na mag-pray together, kaya lang minsan yung mga anak ay mahirap hikayatin kasi busy sa barkada or nasa labas. So ano kaya ang pwedeng gawin ng mga parents para ma-encourage ang mga anak to pray? Una, siguro magandang gawin nila to become a good example first. Sila ang role model. Kung mahirap para kung yayain, pakita nila sa kanilang actual life. For example, if they want their children to go to church or hear the mass, so dapat nagsisimba sila every Sunday. Or like us, for example, natuto tayong magdasal kasi yung mga magulang natin nagdadasal. Na kahit anong sabihin mo sa mga anak mo, kahit ganitong sabihin mo itong gawin mo, pero kung hindi naman nakita sa iyo, mahirap din mangyari. Actually, ang mga kabataan, they are so after what they see. Di ba? Parang ganun sila. May dating sa kanilang nakita na instead na nasasabihan sila. Visual sila. Mas marami sa kanilang visual. Ayun. So, siguro sister, yun yung mga
pwedeng gawin. Maging modelo sila, tapos do not give up their obligation to become the role, o kaya ay they should implement rule, of course, in such a way na maintindihan nila ng mga bata na they are loved, not being pushed to do something na parang nasasakal naman kami. Ganun. Napakaganda po tingnan ng pamilya, Father, na sama-sama magsimba. So may mga kids na kahit na maingay o naglalaro lang sa simbahan, pero siguro this is a good start, no, to introduce them to the life of. Oh, yeah. Even nga, actually, ako nga, I heard also, Cardinal Tagle, hindi siya nagagalit pag may umiiyak na bata sa loob. Ibig sabihin lamang na yung mga bata, they are the future of the church. Pag wala nang umiiyak, nakakatakot na yun. Ibig sabihin, wala nang mga batang natututong magsimba, lumalaki sa simbahan. That's a good attitude also na kahit yung mga magulang, they should bring their children to the church. And for Tsaka us nabanggit, naman, Father, di ba po maganda rin yung example sa mga bahay natin na may mga altar po tayo sa bahay, no? Ang laki pong nagagawa nun. Yeah. Pag nag-leves ako ng bahay, yun palagi hinahanap ko, where is your altar? Kasi mahalaga yun. Ibig sabihin, that somehow, nagpapakita na God is the center of their family, their life, as a family. Saka, pag nakita na, pag may altar, ibig sabihin, maganda na may nagdadasal. Kaya, pag mayroong altar at may nagdadasal na magulang, painggan nyo rin yung mga bata. Of course, the parents also should bring and teach the children to pray in front of the altar instead of playing gadget. I believe kung mabuti ang pamalakad ng magulang, susundin sila ng mga anak. Hindi lang naman kasi sinusunod ng mga bata kadalas yung mga magulang ng buhay. Hindi na nararamdaman yung love. Diba? Yung love. Yung the proper way of implementing guides or mga rules sa family na dapat alam ng magulang kung paano. Mahalaga yung prudence. Father, maraming salamat po sa reminder sa aming lahat at na ang pananampalataya talaga ay nag-umpisa sa pamilya, buhay pamilya. Hindi po ito hiwalay. So ang pamilya napaka-importante, katulad ng sinabi ni Sister Rain, domestic church. So dito po talaga nag-umpisa yung life of faith natin na kailangan nating lakbayin araw-araw. Medyo kapusa po tayo sa oras, Father, pero Sister Rain, saan po natin ito makita, itong mga libro? Kasi kulang po tayo sa time. At saka napakaganda po ng libro ni Father. Saan po kayo nila ito pwedeng makuha? Makukuha po nila ang mga libro ni Father na Bisita Iglesia at Making the New Way of the Cross for the Family sa lahat ng Paulines Media Center at online din po by visiting store.paulines.ph sa ating mga Facebook page, Paulines Publishing House at sa Lazada by just searching Paulines Publishing House. Okay, thank you, Sister Rain. Father, meron po kayong mga parting words before we end? Okay. So, thank you po, Sister, for inviting me. And I hope nabigyan yung time na gamitin na material ngayon yung Bisita Iglesia at yung Way of the Cross for the Family, which I am the author. Kasi very specific po dyan yung mga issues na talagang pag ginamit nyo, mapipili na parang dito kami sa family, tinatama kami. So, and secondly, of course, I would like to encourage you being as parents to make faith as your legacy to your children. And how? Sa mga simpleng mga pamamaraan
by giving them religious materials like that, and encouraging them to go to church and to give importance to the sacraments. All of this, sa ganung paraan, kayo bilang mga magulang ay totoong kamanlilikha ng Panginoon. Ang Diyos ay malikha, pero kamanlilikha ang mga magulang. Kaya you can make your children holy, it will depend on you. But you can also make your children criminals, it will depend on you. That's why it's a great challenge for you parents to become agent of love, agent of faith for your children, so that they will really become also children of God. Maraming salamat. Amen. Okay. Napakaganda po ng sinabi ni Father Sister Rain. Reminder po para sa ating lahat na ang pananampalataya natin, faith begins at home. So, po sa mga magulang na nakikinig ngayon, nakikisama sa ating programa, sinabi po ni Father na mabigat po ang responsibilidad ng mga magulang, role models, kasi kayo po ang agent ng evangelization, pinakalaga, at saka kayo po ang nagta-tradition ng faith. So, Sister Rain, baka pwede tayong maghingi ng final blessing. Yes. Father, maraming salamat po ulit sa pag-join sa amin, and can you give us your blessing, Father? Okay po. The Lord be with you. And with your spirit. And through the merits and intercessions of our Blessed Mother and Saint Joseph, may Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you all. Mga kapatid, sa bawat maliit na aksyon, simpleng dasal at pagninilay sa pamilya, na ipapasa natin ang diwa ng Kwaresma sa puso ng ating tahanan. Join us again next episode here in Pages and Beats, where stories meet rhythm. See you next episode. Have a meaningful Holy Week, everyone. Dito sa Pages and Beats, the vibe is so real. Where stories meet rhythm, ramdam mo the feel. No cap, ang ganda ng bawat flow. In this space, let your soul just grow. Pages and Beats, we're vibing right now. Sa bawat kwento, it's giving us light. This is Pages and Beats with the daughters of St.